Okay, isang magandang gabi mga kapatid. Magsisimula po na tayo sa ating pulong panalangin at mangyari lang po na buksan natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Psalms 34 verse 17. Yan, nandiyan na po ba kayo? Amen. So, ating sabay-sabay na basahin ang salita ng Diyos. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Tayo ay manatiling nakatayo at sumandali po tayo ng manalangin. Papasalamat kami, Panginoon, sa buhat kalakasan ng kami. Salamat po sa bumong hapon na bagamat makulimlim ay so far magandang Panginoon at tunay na always tinatake mo every time na gawa ay kontrolado at amin. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Sa bilang hindi maganda ang panahon, pero kami ay nakikilungkot, Panginoon, sa mga kababayan namin until now. 3 linggo na, Panginoon, na talaga namang lumulusong sa baha. At hindi namin alam kung gaano kahirap ang mga piling na kabata o mga sa tubig, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, ay samahan mo kami. Habang namin po pinagbubulay-bulayan ang talataan nito, ang salita ng Diyos, maging pagpapala sa amin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Thank you and be seated. Okay. Pinamagatan natin itong the anatomy of answered prayer. Mga kapatid, pag sinabing anatomy, para tayong biology student, ang ating dinidissect yung physical body. Tapos, inaaral natin how it works para maunawaan natin. So likewise, kung sa pagtinaming the anatomy of an answered prayer, aralin natin how it works. Ano? Kasi madalas mga kapatid, parang nag-ikipagsuwal tayo sa Diyos. Pag tayo ng manalangin, marahil may mga karanasan tayo na hindi sinagot ang Panginoon. Kaya kung minsan parang bato-bato sa langit, ganun na lamang kung kasagutin o hindi, bahala na ang Diyos. Hindi naman sugal ang pag-ipag-usap sa Diyos. Amen? So, tingnan muna natin yung historical background ng Psalms 34:7. Dito ba yung panahon ng historical? Ay tinutubis ni Saul ang kanyang ama, si King David. Sa takot niya, kapagpat siya doon sa God, doon sa mga taga-Palestina, mga taga-doon, si King Akis. At sa madaling sabi, na-recognize siya ng isang tauhan ni Akis. Si David! Ang marami ng Israel, ang maraming pinapatay. Marami yun. Marahil, nag-pray si David, at tumingin ng iskap sa Panginoon, kung naisip niya magkaliwaliwan siya, yun, tulog yung bawal mo, tutulak-tulak sa papel. Kung makita siya ni King Akis, pambira na, parami ng baliw dito sa atin. Para nasa nyo na kaya, makasakit na ulo dyan sa mga baliw niyan. Yun, ganun parang nakaligtas si David. Okay. So, bakit ba? Ito, tanong natin, marami sa mga Kristiyano, they treat, prayer like drumming. Marami, they do not understand. It's scriptural structure. Ito. How do we move from prayer as drumming to prayer with absolute confidence? Hindi ganun yun. Kung nawawalan ka ng kumpiyansa sa panalangin, para kang hindi pagpapalawag sa Diyos. Di ba ganun ang sugal? Game of things. Pag tumaya ka, pwede ka ba na? Pwede ka ba? Hindi ka sulat ka na. Una, tingnan natin, i-dissect natin itong kalata na to. Una, the qualified intercessor. Ito yung sinasabi dun sa verse 17:8, the righteous. So, tinutukoy dito yung identity natin kay Kristo. Kasi, the righteous, to justify, is to be righteous. Amen? Therefore, the righteous person is a believer in Christ, clothed in His righteousness. So, marami pag-ipag mo dito, ha? Yan. At ang connection, makikita natin, pag cross-reference natin itong Psalms 24, verse 15, sa 1 Peter 3:12, confirms that God's eyes are uniquely over the righteous. Pansinin natin yung keyword doon. Yung salitang cry, pinapit sa Psalm.
Pero ngunit na Peter, prayer na. Amen? So, our access to God's ear is legally secured by Jesus Christ. Yeah. So, yun. Pangalawa, i-set natin. The fervent appeal. The fervent appeal. Verse 17b, cry. Yeah. So, the intensity. Kung sinasabi the intensity. According to James 5:16b, now this refer to prayer with great intensity and favor. Sabi doon, the fervent prayer of a righteous man availeth much. So kaya pala ginamit sa salitang cry, emphasizes yung degree ng pananampalataya o intensity. Kasi minsan nananalaan tayo ko yung bibigyan ng mga gana. Walang power, walang feeling. Diba? Ibang klaseng pangalangin ito eh, David. Historically, ikaw kaya kay David, no? Buhay mo na yung nakataya, diba? Out of this desperation, marami, pinisigaw ko, yung blackstone. Ayun! Ipat mo ko. Ayun na sila akin, sige akin. Mga tauhan niya, nandun siya sa teritoryo ng kalaban, nung laban niya, kahit warrior siya. Nasa gigit, sa sitwasyon, diba? So out of desperation, ayun na langin siya sa ating Panginoon. So yun, the Hebrew root implies a vocal outcry of distress. Pag sinabing distress, lahat ng faith, kapipitan, kahirapan, kabalisahan. Oh, medyo. Okay? It is unpolished scream for help. So ito naman ang realidad mga kapatid. God does not break our vocabulary or eloquence to respond to the broken, vulnerable, and completely dependent cry of the future. Hindi kailangan maging flowery ang mga words natin para pakinggan tayo dito. Sapat yun. Kung sabihin mo, Diyos, sumigaw ka, hindi ka ng tulong. Diba? Kanino ka ba humingi ng tulong? Diba sa kakay mo? May kumpiyansa ka. Na hindi ka na iilang pamabayaran naman. Amen? Number 3. Ito tayo. The covenant audience. Sabi doon sa verse 17c, and the Lord. Notice, capitalize, L-O-R-D. The name in Hebrew, this is Jehovah, Y-H-W-H. The self-existent, eternal, covenant-keeping God. He means specifically the God that saves. Alam natin ito. Pag nabasa natin yung salitang Lord, capitalize lahat ng letter, ibig sabihin ng context niya, nag-iligtas siya. Jehovah ang pagkagamit, hindi Elohim. Diba? Humingi ng tulong si David. I-address na yung Jehovah. Kasi likas sa Diyos ang kapag-ligtas. Whosoever shall call upon the name of the Lord, diba? Shall be saved. Tumatawag kayo sa pangalan ng Panginoon. Therefore, iniligtas ka niya, lalo na, nakapanaman niya, diba? At meron tayong tinatawag na positionally, we are, sabi nga, justified tayo, diba? Kahit ito yun. Ito yung in-adjust na yung position natin. Dati tayo ng Diyos. Banyada tayo sa Diyos. Ngayon may kaibigan ng anak ng Diyos. At kapag-umanap na kasama ng mga believers. Hindi din ang identity at tayo kasama sa covenanted people tayo. So the Savior, the Jehovah of the Old Testament is Jesus Christ of the New Testament. When we pray, we are speaking to our personal blood book with you.
Pag-usap ka. Jehovah, may sabi ng Jehovah, di ba Redeemer? Savior. Sino ba yung Savior? Di ba si Jesus Christ? Kaya pag tayo nananalangin, makikipag-usap tayo sa sa ating Savior, no? Yeah. Okay, number 4, the attentive ear. Heareth, verse 17b. Tumakita natin dito yung focus. To hear means more than acknowledging acoustic sound. Hindi yung basta para ba lang nakinig ng tunog ng string ng gitara, no? Ito ba yung pinakikinggan mong mabuti? At waiting siyang ikaw ay tulungan. Amen? It means to listen relationally. Tama. Kasi tatay natin siya. Favorably. Kasi handa siyang ibigay. Dahil ang kanyang batas, hindi niya papakin ang humingi sa kanyang bibigyan. Kasi ang tanong niya, sino ba yung humingi? Yung anak ko. Naging anak ko yan kasi ano yan, justified by faith ko. Okay? At ang kanyang pananalangin ay maninas. Hindi pa kung rin panalangin. Amen? And with the total intent to grant request. Na, the frequency, ito yung kadalasan. The verb is in the present progressive. Deliberate. Ano yung sabihin nun? The verb is in the present progressive tense. Grammatically, this means at all times and without ceasing. Jehovah is actively listening to His people. Kasi sinabi ng Panginoon sa New Testament, pray without ceasing. Kasi ang Panginoon, without ceasing, nakahanda siyang makinig sa iyo. Ang nananalangin ka lang. Amen? Number 5 points. The sovereign rescue and delivered them. Verse 17c. The action, makikita natin, the word deliverance means to snatch away. Strip away from danger or grow out of deep. Parang nalulunod ka na. Sinasagot ka ng Panginoon sa mahirap kong sitwasyon. Out there, humihingi ka sumisigaw sa klolo. Hindi ka naman hihingi ng sa klolo kung kaya mo pa eh. Diba? Nakulat din David. Nadudungos ng teritoryo ng kalaban, nag-iisa. Nandiyan yung mga kalas, sukul na siya. Ano pa? Ano magagawa niya? Experience ni David ko. Humigaw siya sa Panginoon. Humingi siya ng tulong. Okay? So, number 6. Yeah, the total scope, out of all their troubles. Verse 17. No, the definition, according to Strong, exhausted for the troubles, chara, in Hebrew, refers to adversity, adversary, anguish, affliction, distress, and tribulation. Yung tayo nililipos ng Jehovah, tumawag ka. Grabe, di ba? Pag inaharal mo, ang mga salita na pinili ng banal na Espiritu, may ibig sabihin. Para lalo mo siyang ma-appreciate. Mga kapatid? It literally means a tight, narrow place. Literally, parang kang nasa isang lugar na bipit. Wala kang espasyo. Parang suffocated ka. Kumagtalaw. Ano siya nilang nakahawa? Ibig sabihin, sa mga ganang pagkakataon, tumigaw ka na sa globus. Regardless kung financial yan, emotional, mental, social. Amen? So the limit, mapapansin natin, there is no limit. The word all guarantees that no affliction is too small for His attention. And no tribulation is too tight to His power to break. Pansin ng Diyos eh. Kahit yung maliit na bagay na nagpupo sa iyo ng anxiety, pansin niya yun. Kahit malaking bagay na sa tingin mo, hindi mo na kaya.
Walang imposible sa Diyos. Walang bagay na hindi na kayang i-break. Amen? Okay, number 7 last, the divine guarantee. Ito na, isa-synthesize natin yung anatomy, numbers na to. Dahil makita natin yung harmony. When the righteous believer, point number 1 yun, send a fervent cry, point number 2, to the covenant Lord, yun nga, Jehovah, point number 3, a divine reaction is triggered when God continuously heals, point number 4, and continuously delivers, point number 5, from every single confinement. Yeah. Point number 6. So therefore, mga kapatid, we see that answered prayer is not a matter of luck, chance, or spiritual downplay. It is the precise, reliable movement of a loving covenant keeping God responding to His justified people. Amen? It means, mga kapatid, that if you are a believer in Christ, you have a legal right to be heard by the King of the universe. Your distress is never ignored, and your current tight place is not your permanent residence. Okay. So how it works? Stop offering casual prayers. Cry out to Jehovah with fervent intensity. Stand firm in your identity in Christ and watch Him honor His word. Bring your own to Him because He is ready to deliver you out of it all. O, mensahe ng Diyos. Dito ay ito lamang siya. Maraming punto, pero I hope na Holy Spirit ay pinatod tayo at in-encourage tayo pang Diyos po ang pinakalakas na patuloy sa pagkakas. Amen.